Paano ako naging public school teacher? Luming Nanay Serye, Episode 2. So, pagka-graduate ko nga ng college sa Pangasinan pagka-graduate ko ay lumuwas ako ng Maynila kasi parang gusto ko namang itry yung mag-office, yung corporate world. Kasi kapag ikaw ay nag-aaral tapos nakakapanood ka ng mga palabas, ng mga nag-uopisina, parang ang ganda-gandang tingnan, lalo kapag maganda yung damit, ang ganda nung pang-office attire, parang naiinganyo akong mag-office. So, lumuwas ako ng Manila. Hindi ko pa nakikita yung result ng exam ko kasi nag-graduate ako ng March at nag-take ako ng board exam ng around August. Tapos, lumabas yung resulta ng mga October, ganyan. Pero lumuwas na ako ng Maynila ng August. So, nung lumabas yung result, October, ay nag-work na ako. Nasa SM na ako noon. Isa akong usherette sa sinihan. So, hindi ako nagtagal doon kasi sobrang na-bored ako sa trabaho. Although na hindi mahirap, pero nakaka-bored. Nakaka-brain freeze kasi wala kang ginagawa. So, talagang matitenga yung utak mo doon. So, to cut it short, yung story ko ay nawili akong magtrabaho sa office hanggang magto 2 years na ako na nagko-contract kasi hindi ako nare-regular. Nag-decide ako nang umuwi ng Pangasinan para mag-try akong magturo. So, nag-try akong magpasa ng mga application ko sa isa sa school doon sa aming probinsya kung saan ako graduate ng high school. But unfortunately ay hindi ako natawagan kahit mag-demo man lang. So sabi ko parang ang hirap namang pumesto. At dinig ko rin at alam ko rin as my observation, kapag wala kang gaanong kakilala sa probinsya, hindi kayo align sa education, or wala kang kakilala or wala kang kamag-anak na naka-align sa education, sa DepEd, parang ang hirap pumesto. So, ayun na nga, sabi ko, nag-give up na ako. Sabi ko, hindi siguro ako nakadestin para magturo. So, bumalik ako ulit ng Manila at nakapag-work ako ulit sa mga corporate world. Nagtagal ako ng trabaho sa Global City Innovative College as admin assistant. So halos ako doon 4, 5, 6 years ako sa Global City Innovative College. Nung panahon na yon, syempre medyo 25 years old na ako, 26, walang nangyayari sa career ko kasi puro ako admin assistant. Sabi ng isang immediate superior ko noon na mag-aral ako ng MA para at least kahit papano ay ma-promote ako. So, inaya niya akong mag-aral ng MA ko. So, nag-enroll ako sa Pamantasan Lungsod ng Pasay. Ngayon ay City University of Pasay. So, nung habang nag-aaral ako doon, syempre ang mga kaklase ko sa graduate school ay puro mga teachers sa public school, yun. So, ayun, in-encourage nila ako na parang sabi nila, bakit hindi mo i-try sa public magturo? Kasi sayang ka naman din sa private. So, dahil sa kanila, sa mga classmates ko noon sa aking graduate studies, ay natutunan ko kung paano talaga yung mag-apply. At natutunan ko rin or nalaman ko rin na dito pala sa Metro Manila ay hindi mo naman na kailangan yung may kakilala ka. Basta deserve mo na mapwesto at maging guro ay makakakuha ka ng item. Kasi I am very I am very proud na nakapasok ako sa Department of Education as a teacher nang wala talaga akong kakilala. As in, sarili ko lang yung nirepresent ko at yung skills at yung mga knowledge na natutunan ko nung nag-aaral ako. So, yun na nga. Nag-try akong mag-apply noong 2012. Okay, nag-try akong mag-apply noong 2012. At fortunately, ay natawagan naman ako para maging isang substitute teacher noong 2013 ng January. So, nung natawag ako na maging substitute teacher, parang naluloka nga ako kasi parang, syempre from corporate world, yung attire, nadala ko siya sa public. So, parang ibang-iba. So, nung nag-a-apply ako, syempre naka blazer ako, naka high heels. So,
naluloka sila sa akin. Parang feeling ko parang hindi akma yung attire ko doon sa ina-applyan ko. Kasi kapag nag-a-apply ka naman ng pagiging teacher ay pwedeng naka-slacks lang or kahit naka-flat ka lang ay okay na. Basta naka-casual, as in casual ay pwede na. Hindi naman yung parang bonggang parang corporate attire talaga. Nung nag-a-apply ako, naka-corporate attire talaga ako. Naka-heels, naka-makeup, naka-fully makeup. So parang kahit ako rin parang na-overdress. Pag nakikita ko, parang overdress. So, yun yung experience ko talaga na transition ko from private na corporate work to public as a school teacher. So, ayun na nga, fortunately, ay sa 2 months na ako ay nag-substitute, fortunately, after vacation, ay nag-pray talaga ako na sana, Lord, kung destined talaga akong maging teacher, ay sana matawagan ako or tawagan ako ng aking principal, yung naging principal ko for 2 months. Isa siyang Ilocano, pero hindi ko talaga siya kilala. Hindi kami related sa isa't isa or hindi kami nagkita. Basta naging principal ko siya for 2 months, pero siya yung talagang pinagkakautangan ko ng loob kasi binigyan niya ako ng opportunity para maging isang guro sa isang public school. Binigyan niya ako ng opportunity at pagkakataon para mapatunayan ko yung sarili ko na kaya kong maging isang guro. So, shout out po kay Sir Bunaw. So, siya po yung dahilan kung bakit ako ay nasa public school ngayon na nagtuturo. So, yun na nga. After 2 months ng bakasyon ay natawagan ako. Sobrang tuwang-tuwa ko talaga kasi talagang pinag-pray ko talaga kasi sabi ko kapag ito hindi ako tinawagan, mag-stop na talaga ako. Hindi ako para sa mundong ito, sa education, word of education. Hindi ako para sa pagtuturo. So, ayun na nga, tuwang-tuwa ako nung tinawagan ako para mag-first day na sa trabaho. So, yun nga, medyo nagkaroon ako ng problema kasi napakahirap yung culture shock. Kasi ibang-iba naman talaga yung work pag nasa private ka, sa work kapag nasa public school ka, lalong-lalo na yung mga estudyante. Yun lang! Let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya! Mama.